Taon-taon na lang kahit hindi tag-ulan, problema ang pagbaha sa Malabon City. Isa sa mga solusyon ng gobyerno ang pagpapataas ng dike panlaban sa pag-apaw ng tubig tuwing high tide. Pero kahit anumang laki o taas ng dike ang itayo, may iba pa umanong problema ang kailangang tutukan para matuldukan na ang matagal ng problemang ito. Narito ang aking special report. Ilang beses mang magpataas ng bahay sina Mary Jane, tila wala pa rin daw itong panama sa hagupit ng tubig na nanggagaling sa ilog ng Malabon. Ilang metro lang ang layo ng dike sa kanilang bahay, pero tila wala raw itong nagagawa para ibsan ang baha. Na-wash out po lahat. Wala yung mga dingding, sahig, mga gamit. Kakatakot po konting bagyo lang. Kahit ngayong bahay, muuganan siya. Ang problema, di lamang tuwing tag-ulan nararanasan ng matinding pagbaha sa Malabon at sa mga karatig syudad nito. Mabilis din daw umaapaw ang tubig tuwing may high tide. Katunayan, ilang linggo lang nakalipas, bumigay ang dike o river wall na nagdulot ng pagbaha sa ilang parte ng Malabon. Ang polder dike na ito bahagi ng 5.5 billion pesos na Phase 1 ng Kamanaba Flood Control Project. Sinimula noong 2003, dapat natapos na ito noong 2007. Nakumpleto lang ang proyekto noong nakarang taon. Pero hanggang ngayon, may mga ginagawa pa sa flood control project na ito dahil mula nang sinimula ng proyekto ay tumaas na lalo ang level ng dagat at tumaas na ang level ng mga ilog dahil sa abnormal na lakas ng mga tubig ulan. Kaya naman hanggang ngayon, tinataasan pa nila ang polder dike na ito. Bagamat kompleto na ang dike, kailangan pa rin daw taasan ito mula 12.6 meters hanggang 13.5 meters dahil sa irregular na paglaki ng tubig. Ang high tide, pag nakita nyo sa calendars, na abnormal din. Pag tinignan mo ng elevation, halimbawa, ang high tide, 1.8, hindi ganun na nangyayari. Pag tinignan namin sa mga pumping station namin, may mga measurements kami dun eh. Yung 1.8 nagiging 2.3, 2.4. Pero habang hindi pa napapataasan ng dike, pansamantala munang naglalagay ng sandbags para pigilan ang pag-apaw ng tubig. Kung inyong makikita, tila maliit na bahagi ito ng river wall dito sa Navotas River. Pero kapag dumating ang high tide at lumagpas sa mababang bahaging ito ng river wall, ang volume ng tubig mula dito ay kaya na magpabaha sa malaking bahagi ng barangay Dampalit. Kaya naman minamadali ngayon ang sandbagging sa lugar na ito dahil lumapaw ng tubig dito dahil sa high tide. Ngunit sa mga nakalipas na taon, lalo pa raw lumala ang pagbaha sa Malabon dahil sa pagsusulputan ng mga informal settlers sa tabing ilog at iba pang estero. Kasalukuyang may halos 4,000 pamilyang nakatira sa mga daluyan ng tubig sa Malabon. Kaya naman ang solusyon dyan ng DPWH, katulong ang Department of Interior and Local Government, malawakang relokasyon para sa mga informal settler. Isang maliit na komunidad na ito sa mga sinabihan na ng pamahalaan na posible silang ilikas dahil taon-taon, talagang apektado sila ng pagbaha. At kapag may malakas na bagyo, halos lahat ng mga kabahayan dito nawawasak. Isa rin sa tinutukan ng lokal na pamahalaan ang problema sa basura na nagdudulot ng pagbara sa mga pumping station malapit sa Tulyahan River. Naku kung saan-saan lang naaanod yun Nakatakdang magsagawa ng dredging sa ilog sa susunod na taon. Naging artificial yung naging overflow. Anong nangyari? Dalawang bridge namin dito na napuno ng basura. So tendency, naklang siya, naipon tubig, tumaas. Ang problema ng baha di lang basta-basta na susolusyonan ng mga naglalakiang dike at drainage system. Kasabay ng mga pagbabago at pagunlad sa estruktura, dapat tayo rin magkaroon ng disiplina